So, meron po akong hinihanda. Actually po, yung po ang katungkulan po namin ng mga preacher. So, kinakilala natin ang preacher sa gawan. At yan po yung nakasanayan namin. Simula nung kami mga, so every Sunday po, kahit hindi po kami magsasalita, meron po kami mga nakahanda paksa para po sa mga ganitong cases po na biglang magkakaroon po ng aberya sa schedule. So, madali po process. So, ang aking pong nakahanda ay yung kung may kinalaman po sa canon of the scriptures. Ito po ay nilais ko po naman, bigay po sa Diyos. Kasi po minsan, pag nagtatanong po ako, ito po yung foundation ng aking mga katanungan. Ito po yung foundation po ng ating pananampalataya para maunawaan po natin yung ating po Biblia. At ito po yung dahilan po minsan kung bakit ito po yung dahilan na kung saan po tayo ay tinatawag na sinisiraan po ng mga kaaway po ng Biblia, pagkukulang po na yung mga Muslim na kung saan sinasabi po nila na ang Biblia po natin is unreliable. So, hindi po anya mapagkakatiwalaan. So, ito po ay overview sapagkat yung pong canon of the scripture ay napakahaba po talakayin. Ito po ay ilang aklat po itong ibig susulat. At minabuti ko po na ito ay bigyan natin ng pansin sa maikling sa payak na pag-aaral. So, yung pong salitang Bible, no, ito po ay what wika, galing po sa wikang Grego na Biblion, na ito po ay neuter, no? Ito po ay neuter noun, singular. Ang plural po nito ay ta-Biblia, no? Which come from the singular feminine noun, the Biblos. So, the inner body, ito po ay yung pinakaloob po na bahagi ng inner part ng papyrus plant. So, makikita po ninyo sa picture kung ano po yung papyrus plant. So, tatakay kung paano siya magagawa ng papel. No? Nabilang ka muna. So, yung pong Biblia, salitang Biblia po natin, ito po ay galing sa wikang Grego na Biblion, na ang plural po rito ay Biblia. Ito po isang neuter noun, at ito po ay hango po dun sa salitang Biblos, na kung saan ito po ay feminine noun. So, magugulat po kayo bakit po meron feminine noun, pero bakit meron neuter noun, bakit po meron tinatawag na masculine noun. Sa wikang English po, meron po tayong tinatawag na natural gender. Halimbawa, yung girl. Natural gender, ibig sabihin po, feminine. Pag sinabi po natin books, natural gender, neuter. Pero sa wikang Grego po, meron po sila tinatawag na grammatical gender. Halimbawa po, yung sinasabi po, matetes, disciples. Yung pong matetes, it is a feminine noun. So, hindi po nangangahulugan na lahat po ng disciples sa puro babae. Yung po ay tinatawag na feminine noun, at may kinalaman po yun sa grammar po, sa arrangement ng grammar sa wikang Grego. Okay? Nabanggit ko para meron po tayong idea. So yung inner part po ng tree, yung po papyrus, ito po ay binabalatan po. At yung ito po ay binabalatan, pagkatas na ito po ibalatan, ito po ay binababad sa tubig para po ito ay lumambot. At matapos na ito ay lumambot, ito po ay sinasalansan na parang mali. No? Sinasalansan po ito. At kapag ito'y sinalansan, ito po ay didiinan, lalagyan po ng pabigat para po matanggal po yung tubig, at ito ay patutuyuin sa araw para po siya magdikit-dikit. No? At matapos na ito ay matuyo, ito po ay paparis, at ito po ay gugupitin ayon sa sukat para po maging sulat na mater. Okay? So para po siyang hinahagi, layer, at ito po ay didiinan ng pabigat para po makompress at mawala po yung tubig.
Pagkatapos, ito po ay patutuyin sa araw, at ito po ay sa final, ito po ay kapalis, at ito po ay gugupitin o ikakat according to the size. So, ang papyrus po, ito po ay masyadong sensitive sa tinatawag ng moisture. Palibasa po ito ay galing po sa halaman, sensitive po sa moisture at kinakailangan po ito ay kailangan po na ito ay maingatan. So kaya nga po, kailangan ito yung dry place. Kaya po ito yung dahilan kung bakit most of the manuscript na nakikita po natin, nakukuha po ng mga archaeologists, ito po ay nakikita nila sa disyerto o sa isang banga na covered sa disyerto. Yun po ang dahilan. No? Ito po ay sensitive po siya sa moisture. Kaya kailangan niya ng dry place. No? Pagpasok po ng tinatawag na first century, yung po tinatawag na papyrus na sulatan, ito po ay unti-unti, gradually it was replaced by the parchment. Ano po yung parchment? O yung tinatawag na vellum. Ito po ay yung pong balat ng hayop. Balat ng kambing, balat ng tupa, balat ng ano pa man na pwede nilang gamitin. No? At ito po ay mas matibay kaysa po sa tinatawag na papyrus. Okay? Kaya nga kung mababasahin po natin doon sa aklat ng 2 Timothy chapter 4 verse 15, ganito pagkakabanggit. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay yung dalhin pagparino mo. At ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Yung pong pergamino, ito po yung parchment. Okay? So yung po binabanggit ngayon, papapansin po rin nyo, sumipin ko ako ng dalawang CP na translation. Sa New King James Version at sa TR. Yung TR po, yung Textus Receptus, ito po ay Greek version. No? Bilangay po yung Biblia Palistas Membranas. No? Kung mapapansin po ninyo, hindi po ako sumipin doon sa New King James Version. Bakit po? Ano meron sa King James Version na wala doon sa New King James? Wala sa New King James. Sa King James Version, meron po salitang but. Mababasa po natin yun, and the books, especially the parchment. Pag sinabi po natin books, ay yung but, meron po siya negation dun sa previous statement. No? Mapapansin po natin, wala po siya sa wikang Grego. No? Wala po siya sa wikang Grego. At yung point na rin, makikita po natin, sa susunod po na pagtana natin, i-highlight po natin yung bagay na yun. Bakit dinadagdag? Bakit meron mga bagay tayong mabasa sa Biblia na nababasa sa English, pero hindi naman natin nasusumpungan sa wika, sa original na lingwahe. So dito po, yung balabal, sabi ni Pablo, ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay yung dalhin pagparinto mo, at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. So, yung pong mga aklat, o yung Biblos na binabanggit, kasama po dun yung pergamino o yung membranas o yung parchment. Okay? So, yung both Biblos at yung Biblion, ito po ay translate sa magkaibang salita. Meron po tayong mango po tayo sa New King James Version, at humango po tayo sa Young's Literal Translation, na kung saan yung salitang Biblos sa New King James Version ay binanggit na book of life. Ginamit po yung salitang book. No? I will not blot out his name out of the book of life. Pero ito po sa Young's Literal Translation, sabi po, I will not blot out the name from the scroll of the life. So, book and scroll. Ano po ang difference? Kapag binanggit po natin, kapag narinig po natin yung salitang book, automatic po sa ating pong kaisipan pumapasok po yung bundle of pages. Yung kagaya ng Biblia natin, yan ang pumapasok sa ating isip. Because, bakit po? Sapagkat pag bumabasa po tayo ng translation, ang tendency po natin ay unawain yun sa kada salita ayon po sa ating kultura. Diba? Kaya the best po na gamitin yung salitang scroll. Kapag sinabi po natin scroll, automatic yung rolyo ng papel ang nasa isip natin. So makikita po natin yung difference, okay?